Kapag ang inyong katulong ay nagkasakit, ipagamot nyo. Siyempre hindi nyo kamag-anak mang yung mga yan. Sila kasi ang dahilan kung bakit kayo nakakagalaw lang maayos. Okay lang kayo dyan, parang layo natin sa isa't isa. Bumabangking si Manong, muntik na siya kanina. Ayun, 60. Ayun, 60 pa. Yan, hindi siguro nakita ni Kauto yan. Maghay ka ba sa vlog ko? Kala ko naman hindi ka makalakad. Dapat na nagdala ka ng ano, nagdala ka ng di, pwede mo ano yun. Pwede yun yung upuan na yun. Pero parang may naalala ko dito. Parang may naalala ko. Isa mga porn site. Porn site, hayop pa. Hoy, pwede nyo yung ano, upuan yan? No? Yan, yan. Dito lang. Sige, dito lang ako. Dito po dito. SG! Ayan. Yung mga kasoward, kasi tinanggal namin yung mga upuan muna dahil susunduin namin si Kambal April dahil magka-problema siya kanyang kalusugan sa kanyang trabaho doon sa Quezon City. You know? Ayun. Lakasan mo kunti para bumaon. Yun. Pwede kayo humiga dito, dala ka ng banig. Oo nga eh. Ano, may sapin na. Ayun, yung ano, sapin. Galingan nyo ha. Alright. Galingan nyo mag-drive. Mga kasoward, ang oras natin ay alas 2:17 ng hapon at sama natin si GR ulit at si Panalig, si Kabugoy ulit ating driver. Si Kautoy ay umuwi nung isang araw sa kanila dahil nag-change oil at saka kailangan iparehistro ang kanyang nasasakyan ng kanyang ano dun, yung tatay niya. Siya ang tagapagparehistro nun eh. At babalik yun bukas. Alright, let's G. So yun ang mga kasoward, no? Hindi ko alam kung hindi ko alam anong sakit ni Kambal eh. Magpapa-check up pa yata siya. Pero mas maganda na yung dito na lang kasi siyempre nandito ang pamilya niya eh. Iba kasi yung pag nasa trabaho. Ito mga kasoward, no? Meron naman din siguro nanonood sa atin kahit paano na mga may mayayaman, pero bihira, wala ako, tingin ko wala. Yung may mga katulong, iwan ko kung mayroon bang nanonood sa akin na ganun. Yung mga business, kadalasan talaga sa mga mayayaman dito sa Pilipinas, sa mga negosyante talaga eh. So wala silang time para manood ng mga social media dahil busy sa mga trabaho sa kanilang mga negosyo. Kung meron man silang mga pinapanood ay yung mga hindi katulad ng mga vlog ko, kundi iba yung related pa rin sa mga negosyo gano'n. So siguro mayroong isa o dalawa siguro manonood, no? Yung mga mayaman na may mga katulong, no? Total mayaman naman kayo. Siyempre hindi naman kayo magkukuha ng katulong kung hindi kayo mayaman eh, di ba? Talagang may kayo nakatira kayo sa subdivision, may gated community, yung may mga gwardiya. Tapos may mga negosyo naman kayo, ano? As in mayaman talaga, no? Hindi lang may kaya mayaman, no? Kapag ang inyong mga katulong ay halimbawa nagkasakit, siyempre ipagamot nyo. Marami namang gano'n na pinapagamot talaga yung kanilang mga kasambahay, no? Pero mga kasoward, suggestion ko lang sa akin, ipa-hospital nyo naman ng maayos, no? Dalhin nyo naman sa maayos na hospital or yung maayos na clinic. Diba, katulad ninyo, kayo ang big boss. Pag nagkasakit kayo, may punta pa kayong St. Luke's, diba? Milyon-milyon ang ginagastos ninyo. Pag yung kasambahay ninyo, hinahayaan nyo lang na pumunta dun sa mga clinic na hindi nila kabisado, tapos bibigyan nyo na ng gamot na kung anong nire-reseta. Baka naman pwedeng dalhin nyo naman sa sa maayos na ospital. Kung pwedeng dalhin nyo sa St. Luke, sa pinag kung saan kayo nagpapagamot, kasi mayaman naman kayo eh. Dahil alam nyo mga kasama, uy, yan, si GR bumili lang ng tubig. Ang mga
lalo na pag ang mga kasambahay ninyo ay umabot na ng 10 years sa inyo, 20 years, di ba? Siyempre hindi nyo kamag-anak mang yung mga yan, pero sila kasi ang dahilan kung bakit kayo nakakagalaw ng maayos eh. Nakakagalaw kayo ng matiwasay, di ba? Kung kayo ay negosyante, yung mga kasambahay, yan yung gumigising ng maaga para ipaghanda kayo ng pagkain, di ba? Meron kayong pinapagawa, papabili sa labas o anong transaction na pinapautos nyo sa kanila, di ba? Kapag nagkasakit pa kayo, meron pa nga dyan ang ginagawang tagabantay, yung kasambahay, di ba? Mga naglalaba, ganun. Pag may mga bisita kayo, yung kasambahay ang pinapaasikaso, di ba ganun? Mga kasaward yan, kasi kung wala kayong kasambahay, di ba, gigising pa kayo ng maaga, di ba? Mag-ano kayo, luluto pa, kumbaga kukonsume kayo ng oras, magagahol kayo sa oras sa ano, sa inyong mga, kung meron ba kayong araw-araw na pinupuntahan o mga appointment. Basta sila ang ano, sila yung mga instrumento na nakakagalaw kayo ng matiwasay, maayos. Yun nga lang, siyempre sasahuran nyo sila. Ngayon, kapag nagkasakit yung ngayon, sana dalhin nyo sa maayos na ospital talaga. Kasi kaakibat ngayon ng ano eh, ng buhay nyo araw-araw yung mga kasambahay na yan, diba? Kakaawa naman yung, sige pagpa-check up ka doon, ganun, diba? Sa mga paghahanap lang ng clinic, diba? Dapat obligasyon ng mga boss ng mga ganyan eh. Hindi naman lahat na ganyan, merong mga ganyan, meron na ano ko lang, dapat bigyan ng maayos na gamot. Katulad ng kung paano kayo magpa-gamot, magpa-hospital. Kasi kung wala yung mga katulong, hindi naman kayo makakaalaw ng matiwasay sa araw-araw. Dahil yung mga bagay na kayo dapat ang gagawa, sinakop na nila, sila na ang gumagawa, no, para sa inyo. Oo, binabayaran nyo sila, pero gumaan ang inyong araw-araw na pagkilos dahil sa kanila. Dadaan na kami ng BPI dahil pag Kibyang na lang kayo tayo, no? Kibyang? Oo. Wala kayong traffic doon. Sabado pa lang yun. Oo. Kapag-withdraw na tayo. Yan. Ay! Alright, let's go. Biruin nyo, ang mga kasambahay na yan, imbis na ang pinaghahain nila, inaalagaan nila yung mga anak nila o yung mga asawa, nasa amo nila nagsisilbi, diba? Ilang taon na para lang trabaho. Kaya wala, hirap talaga. Pero bilib ako dun sa sa mga amo na may amo ako na yung amo ko dati, diba? At saka iba pang, may mga nakakwentuhan din ako, mga driver yan, mga kasambahay na sila, meron din silang yung card, lalo na yung sa Makati, meron gano'n yung card na kapag nagkasakit ka, ipakita mo lang yun kahit sa yung mga medical city, gano'n, kahit nga yata sa St. Luke's, may mga gano'n ng amo na inaasikaso talaga yung pag nagkasakit yung kanilang mga tauhan, gano'n. Yun. Yung boss ko dati ganun eh. Kaya kapag nagkasakit kami, wala kaming maging problema dahil talagang gagastosan niya talaga. Ganun din, parang sa din mga customer, parang ganun din sa mga driver, yung family driver, di ba? Na ang mga amo, dahil sa mga driver nyo, nakakagalaw kayo ng maluwag sa pang-araw-araw na mga ginagawa ninyo, especially yung laging may mga meeting, di ba? Sa umaga pa lang, imbis na gigising kayo ng alas 4, hindi na, kasi may driver kayo na gigising ng alas 4 para mag-ayos ng sasakyan, yan, bla bla bla. So gigising na kayo ngayon ng mga alas 5, nakatibigin isang oras. Ngayon pagka nagpa-drive kayo, punta kayo Makati, di ba? Ida-drop na lang kayo ng driver nyo, di ba? Bababa na lang kayo, tatawag na lang kayo, sunduin mo na ako. Pero kung ikaw lang ang nag-drive, syempre maghahanap ka pa ng parking, di ba? Maghanap ka pa ng parking, pipila ka pa sa mag-aantay na may bakanting slot,
Diba, ganon. So, malaking bagay, malaking aluan sa inyo yung mga ginagawa ng mga family driver, diba? Kaya, kapag nagkasakit yung mga yan, maganda talaga bigyan yung maayos na hospitalization. Tama ba tawag? Hospitalization. Ipa-hospital nyo ng maayos, diba? Kasi, kapakipakinabang talaga yung mga tao niyan sa inyo. Kahit na sabihin yung binabayaran nyo naman, diba? Kaya kayo mga kasambahay dyan, alam ko, ayan, sigurado ako may mga nanonood sa akin ng mga kasambahay, marami yan, kahit mga driver, no? Kapag ang inyong amo ay bago pa lang kayo, nakita nyo na hindi kayo, ano tawag lang, yung hindi kayo bibigyan ng full support pagka kayo ay nagkasakit, huwag na kayong tumagal sa trabaho. Kasi kapag umabot pa kayo ng ilang taon dyan, at dyan na kayo tatanda, no? Kung pag nagkasakit nga kayo, hindi kayo aasikasuhin ng maayos, baka pati yung separation fee hindi pa ibigay. Bawal, tumawa lang malupit. Kaso yung iba kasi talagang walang choice kahit na masama ang ugali ng mga amo nila, talagang pinagtsatsagaan nila kasi mahirap maghanap ng trabaho, ganyan, diba? Kasi pag mag-umpisa ka na naman sa mababang sahod, tas ilang taon pa ang tuluin mo para increasean ka, ganun. Kaya yung iba nagtsatsaga, mahirap talaga dito sa Pilipinas sa ganung sitwasyon. Kaya ngayon susunduin namin si April, mga kasawar, dahil hindi lakad na daw eh. Ewan ko lang ngayon kung medyo umukay na ba. Kapag pupunta ng banyo, gapang daw eh. Kailangan ng tulong yun eh. Sipa yung mag-asikaso talaga pag nakasama yung pamilya mo. Yan. Eh syempre, ang mga nandun, yung amo, may mga lakad din yun, diba? Kaya mas maganda yung bakasyon muna, magpagaling, kaysa naman napilitin yung magtrabaho tapos ganyan ang kalagayan, lalo kang baka diyan ka pa matikok. Okay lang kayo dyan, parang layo natin sa isa't isa. Wala kailangan natin yan para makahiga. Oo. Mamaya na lang tayo maglapit. Tapos kung ano man yung sakit niya, pagka nandito na siya sa loob ng van, eh lahat kami inuubo, mahawaan namin siya, mas lalong lalala yun. Dapat pala face mask, no? Oo. Face mask tayo. Mamaya pag nandiyan, bilhin na tayo. So, sayang hindi ko na-open na bumabangking si Manong at muntik na siya kanina. Ayan siya, oh. Ito na. Bumabangking. Lapit na yun, no? Laglag na. Nasa ano na siya, yung puti na, ano? Yung puti ng linya dyan sa kalsada. Nakakatakot yung mga ganyang banking. Ano siya eh, nagbabanking siya na. Yan ang sinasabi ko, mga kasaward, na sa yung sa mga anong tawag yun, yung iba ang rider dun sa marunong lang mag-drive, no? Kaya tala mo, kanina pa yan siya bumabangking pero hindi nangangambyo. So, banking, di ba hanggang kwarta lang yung ganyang motor, di ba? Oo. Kasi kung yung mga marunong talaga, di ba, marami mga hiling mag-banking, siyempre nagluluger yan. Kaya hindi man lang gumalaw yung paa niya. Baka chill lang siya, chill. Oo, ayun oh, hindi man lang naglugi, oh. Katawan mo mga banking. Yan, nagluger na, gumalaw na eh. Wala, nagluger na. Oh, oh. Nakadapa siya, no? Hindi naman siguro siya lasing, no? Ha? Naantok ba? Okay, naantok, no?
posible, wala naman siguro makakatulog na magdadrive, no, ng motor. Pero, oh, baka ano lang, nagpapahangin-hangin lang siya. Tingin mo sa side mirror, oh. Di, okay lang, okay siya. Chill ride. Chill ride lang pala, chill ride lang. Oh! Gamunti ka na yung kanina. Baka nag-chill-chill lang siya mga kasoward. Bossing shout out. Pero delikado yun. Delikado yun mga kasword, yung kahit tanong nyo sa mga nagra-rides dyan, yung mga mahilig mag-banking ng mga rider. Delikado yung ganun, yung babangking ka, kukurbada ka, tapos medyo sharp curve, tapos alam mo, mabilis ang takbo mo, nakakwarta ka, tapos hindi ka magluluger. Delikado yun. Tapos mabilis ang takbo mo, yung ibabangking mo lang siya basta-basta. Pwede kang mag-overshoot nun. Chill ride lang, chill ride. So maya pa tayo makakarating doon. Ang oras natin ay alas 2:55 palang ng hapon. Kakaiba yung Sabado ngayon. Sabado ngayon mga kasoward, pero wala masyadong nagra-rides. Dapat dito marami na to, no? Puno na dapat. Puno na sana ngayon. Oo. Walang masyadong napunta sa dagat. Siguro dahil sa init, no? Oo. Kasi kakaiba ang init talaga ngayon. Parang daig pa yung summer. Wala ka mo lang. Walang kamot. Rider. Walang mga riders, oh. Baka sa linggo. Pero kadalasan talaga marami, Tanghali na kasi. Ha? Umaga lang marami. Hindi, kahit tanghali yan. Kahit na hapon. Ngayon, marami. Marami nga dapat ngayon, eh. Ano yung problema? Pati yung mga tindahan. Sarap dun. Wala. Kita ang mga tindahan sa gilid. Kibiyang taan nila tayo. Wala. Ewan ko lang dyan sa unahan, sa Lobat. Ewan ko lang dyan. May mga riders pa rin. Ayun. Pero hindi ganun karami, no? Hindi ganun Hindi karami. katulad talaga nung paglinggo siguro, paglinggo. Bago na sila. Wala ba, may security. May gwardiya. Hoy! Ay, tabi kayo kunti. Hoy! Tayo dapat na mag-adjust. Tayo na mag-adjust. Tourist spot kasi yan. Tourist spot. Uy! Galing naman nun. Yung ganun ba? Pwedeng allowed ba yan sa highway? Ano ibig sabihin, hindi yung motor, yung cover niya, yung ginawa niyang parang bubong. Sa Maynila siguro hindi pwede yata pwede yan. O sa EDSA bawal yan kasi parang yan, nakakaano yata yan sa balance ng motor. Dito pwede, pero ako hindi ako magagamit ng ganyan eh. Yan kung malakas ang hangin pwede kang palpalin yun. Pag vertical ka ng bus. O vertical ka ng bus at antuli ng takbo. Yun, pwede yan sa mga malapit-lapit lang. Ganyan, kaya hindi siya nagpapatakbo ng mabilis eh, no? Ganyan lang. Kasi may siya, mayroon siyang cover, ayun, bubong.
Pero hindi mo maitatakbo ng mabilis yung motor mo pag ganyan kasi talagang sasalimparin ka ng hangin yan. Ayan. Ang galing ano. Ang galing na mag-isip talaga ng Pinoy. Pero yung naisip pa nila yung ganyan. Pero yung iba tulog na. Buhay pa. Ah, buhay pa. Gising pa pala, gising pa. Hey! Ah, yan, wala kang laki oh, 60. Ayun, 60 pa oh. Yan, hindi siguro nakita ni Kauto yan. Wala pa. Wala yung isa. Tag-init na siguro ngayon kasi ayun, nakalagpad. Ayun, sayang. Ayun oh. Sa unahan oh, hindi na nagdamit yung mga angkas. Tag-init talaga, mainit ang panahon kaya wala nang damit-damit. Ang oras natin ay alas 5 na pala, alas 5:35 ng hapon at buti walang mga truck ngayon sa C5. Na C5 na kami diretso ng Katipunan. Ay, nandito pala ang mga truck. Buisit na yan. Kakasabi ko lang. Pero ang mga truck may sariling ano yan sila eh, linya. Walang niya. Yun. Kala ko wala ng traffic ang putik. Pero kapiraso lang naman siya. Maluwag na, maluwag. Pero pagbaba nito, lula ako. Pagbaba or sa unahan. Kasi may traffic light pa dun sa unahan yung sa Green Meadows. Nasa C5 pa rin tayo. Ayan na yung traffic light. Pero hindi pa yung Green Meadows. Ano yan? Anong tawag dyan sa lugar na yan? Lanusa ka tayo. Lanusa? Oo, Lanusa pala. Ayan. Hindi ba traffic pa rin siya? Diyan ay ano yung Julia Vargas eh no? Yeah. Julia Vargas tapos Green Meadows. Overrate na pula dito. Ha? Parang... Matagal na to? Parang tapos na. Para na siyang Eastwood no? Oo. Pero Sabado naman ngayon kaya hindi gano'n kasi gano'n ka-traffic. Ngayon kasi ay rush hour, pauwi na. Kaya ang mga northbound talagang matraffic. Pero yung south pabalik na. Pagbalik namin mamaya wala nang traffic yan. Yun, ito yung sinasabi ko na traffic light sa Green Meadows. Mababa siya. Pero pagkatapos niyan wala na yan. Dire-diretso na yun all the way. Kasi wala namang traffic sa Pineo siguro dahil walang klase yata yan Sabado eh. Wow. Uy, nasa Eastwood na tayo. Malapit na tayo mga ka-Sobert. Nalala ko itong Eastwood dati ano. Araw-araw ako nag-deliver dito ng tapa. Uy, meron dyan dati yung something fishy. Nakainan, iwan ko lang kung hanggang ngayon meron pa. Uy, kala ko lang traffic at Ateneo. Grabe yung traffic man. Pero buti na lang at dito na sa flyover na ang buntot. Buntot ng traffic. Lang ya. Ano yan? Club Makina? Diyan na yung pupuntahan namin mga ka-Sobert sa paglagpas na ng Ateneo. Kaya konting tsaga-tsaga na lang. Matinding traffic pa rin. Yung mga traffic light kasi dyan. Pero hindi yun siguro sa school. Dalawa kasi ang eskwelahan dyan na Miriam at saka yung Ateneo. Yo, nagutom eh, Paris muna. Pero nandyan na, malapit na kami sa area. Alright, yan. Ayun. Punta kami sa UP. Alright mga ka-Sobert, tapos kami kumain ng Paris.
At grabe pala ang daming tao dito kumakain. Itong area na to, ito yung papuntang Tumana. Hindi ko akalain na ganito na pala kalapa dito ngayon. Dati pagka dumadaan kami dito papuntang LGV, ang liit pa nito. Ang liit na kalye, rough road pa. Ang dami nito, parisan talaga ditong area na to. Pinapayagan niya, Dol? Ha? Buti pinapayagan niya sa makita. Hindi, may bayad din siguro. Nagbabayad din siya siguro sa gobyerno yan. Kasi pinapayagan sila eh. Sarap Paris. Alright, let's go. Bakit nakatayo? Akala ko pa naman hindi makalakad. Paano siya, nakahiga siya dito? Oo. Ba't wala pala akong ilaw? Ako mahirapan. Maghay ka ba sa vlog ko? Kala ko naman hindi ka makalakad. Ba't kapag nakatayo ako, okay lang. Hello. Pero hindi ka nakalakad doon nakaraan. Gumagapang lang sa kanya. Nagpa-check up ka na? Oo. Kailangan ko daw magpa-extra. Nakainom ka na, naggamot pala. Anong klaseng sakit yung meron sa'yo? Tinanggal ko pa naman yung mga upuan dito dahil akala ko maghihiga ka. Sabi ko pa naman, huwag na. Ananak ng tuko. Yeah. Ayusin lang muna natin tong. Hindi mo muna yung reserva pala dapat. Kasi may lalagay tayong supa para anuhan ni April. Shit. Karga yan? Hello guys. Yan. Ini, alat tengah. Wow. Kasya nga pa kalon. Subukan na natin. Yan, Don. Hindi pa ganyan pa. Hindi no. Diba? Sa gilid. Kasya. Ay, yung isa. Ha? May isa pa eh. Yun, di sa unahan. Teka. Ang gulong. Mamaya. Sige daw. Maluag pa. Maluag. Mas gumanda yung upuan ah. Okay. Sakto lang. Sana yan. Isa. Ganda na po meron pang isa natin. Yung sopa na yan dapat kasi dyan higa si April kung hindi kaya kung hindi niya kaya. Ay! Hindi tinanggal yun, no? Lagyan na lang ng sa pen. Dito naman siya sa gitna, di ba? Siyempre. Wala ka upo dito. Ang ganda sa upo kayo. Hindi kayo upo dito? Sa likod. Pero ikalang At sa ilalim. Kasi kaya ito. Paano yung apat na upuan? Kasi ang apat na upuan dito niyan. Kabila lang ito. Ilalim. Dulbi akong lagyan doon. Ha? Lagyan ko doon. Aray. Wala, hindi obra yan. Dapat tinanggal yung ano. Mulang. Ang karton ba? Ha? Karton. Baga. Kasi baka dito upo si April eh. Di ba? Tanongin na. Ano to? Ito yung stand niya? Stand.
Asan yung ibang ano? Lagayan. Matataob. Sa may ano ba sa likod? May upo? Oo. Yan. Tanungin ko muna si Kumbal kung saan siya Isa upo. po itong ulan. Para ma-adjust natin. Masarap na higa niyo dyan. Pwede na kasi humiga, nakakutsyon pa. Isa po ng ulan ba eh. Naayos lang yung kalang. Eh, dapat tinanggal to eh. Kasi yung isa tinanggal namin para flat talaga siya dito. Saan ka, Pwede naman ako dito. kung higa ka dito ka. Pero kung upo ka lang, pwede ka dito. Ikaw, pili ka para maayos ko yung ano. Upuan saan Sige, nalagay. dyan na lang ako. Dyan na lang ako sa mga. Dito mas okay dito. So, abante na yan din. Abante. Sagad niya, sagad. Oh, anak. Yan, tapos patong na lang dyan yung ano. Wala mang upo dito eh. Doon ba kayo, Ar? Oo, sa likod ka. Pag umupo ka dito, pwede. Oh, pwede man dito. Oh, dito lang sa gilid yung ano. Yan, pwede yan. Sige, ipatong nyo muna doon. Tapos pagka nasarado na lang, sa kanya iligay dito sa gilid. Yan, tatlo lang naman yan, oh. Dapat meron kang ano, kambal. Wala kang unan. Bakit? May mga sakit kami. Mga ubo. Kaya hayaan mo mahawaan ka lang. Okay lang yan. Oh, akala ko ba dito ka upo, Ar? Ha? Kami mga Hindi, ayusin niya pag sarado. Pwesto, wala kang unan? Akala ko naman dito ka upo, kaya dito ka kay mas siguro ka diyan ka? Dito na lang ako. Okay. Stay clear. Yan, wait lang ha. Ayusin na natin yan. Baka may suko. Pasuyo mo na. Sigurado kayo di ka dito upo? Oh, dito lang. Yan. Pare-pareho kayong may flu. Yan. Si JJ daw meron na din. Ano na rin, Sabi niya. may sakit na rin. Hindi kayong lemon squad. Tatakip na lang kami pag naubo. Wait lang. Pagalit. Ala, yung ulo ba dahil? Yeah. Hindi mama. Okay na yun, gano'n. Wala naman, hindi naman upo si GR dito eh. Higa na. Higa na lang. Hindi. Kaya. Yun. Galing mo. Iba ka talaga. Wala nang babaan yan. Bawal mo pa. Pag may bababa dyan. Pwede niyo isa dyan. Oh, di ba? Oh, safe na. Light preno preno. Yan, okay na. Ha? Diyan na ulit. Ngayon, pag umihi kayo, bahala sa buhay nyo. Dito na kami hindi. Alright. Masarap. Oh, dito aro, pwede ka dito aro. Ar. Madari oh. Ang lugi. Wala. Mas kapanalig doon sa likod, pwede humiga. Lisod kayong bodyguard, basta di ka gawa sa rin. Oo nga. Okay.
Fire? Ano pa hinggaan dyan. Yan, pwede mo ilipat niya dito. Ito na. Ha? Dito. Ay, ano yung paano April? Hindi. Malayo. Ay, malalaglag pag arangkada. Hindi ano? Tadaan. Ha? Hindi, isa pa ko dito ano. Wala na. Hindi, okay na. Ikusok mo to. Yan. Yung. Perfect. Let's go. Okay. Anong oras natin ay alas 7:25. Tao. Okay ka lang dyan, Kambal? Okay ka na? Ops. Oh, kahiga ka naman dyan pala eh. Sige, dito na. Alright. License. Alright. Babalik na tayo ng may Sugbo. Maynila tuloy. Nasugbo na tayo ulit mga ka-Sword. So, wala naman masyadong traffic ngayon. Check natin kung saan pwedeng dumaan na mabilis. Alright. Shoutout sa LGV. Dito, mga ka-Sword, yung pinuntahan namin dito, ito yung LGV, Loyola Gran Villas. Dito kami nagtrabaho dati niya, no? Ni Lakabukoy. Yung isa lang yung amo namin dito. Dito rin sa amo namin to, dito kami natuto lahat nahahasang mag-drive. Sarap na. Tama lang din pala, Kambal. Tama lang din na tinanggal namin ang upuan pala. Kaya nga. Para magkasya yung sopa. Lambot kayo. Sarap lang po. Ang bait ng binigay na yan sa amo ni April, kaso lang ang yung paa lang mga sira. Yung paa lang, pero yan yung buong katawan okay pa. Yung paa pwedeng mapalitan na lang yun eh. At yung isa doon ay natulog na kaagad oh. Nasarap mag-relax eh. Relax na kayo dyan. Alright. Tayo sa Katipunan. Yeah. Sana hindi ganun ka-traffic ang southbound. Pero mga ganitong oras talaga hindi naman ganun ka-traffic yan. Kaya update na lang. Gusto buhay pa rin ating driver. Uy, ano yan? Banggaan. Ha? Banggaan. Agoy, susay lang naman. Aksidente na naman mga ka-sir, mga motor. Ha? Grab? Yeah. Ito, natuling kasi mga sasakyan dito sa C5. Lalo na ngayon, walang traffic. Wala, kasi ang ito sa ibaba to eh. 40 na yun. Oo. Mababa na yun. Mabuhay. Yun o. Tignan mo, di ba nakalagay balance 64? Yung gaya na, balance 64. Hindi yun yung balance, yun yung binayaran sa toll gate. Pero nakalagay sa balance, loko yung kanilang machine. Ano ba ibig sabihin ng bal? Di ba balance? Oo. Wala. Ano kaya ibig sabihin nun? Parang nakikita ako sa Baka yun, siguro balance lang ang tawag dun sa binayaran. 60 ito kanina. Ha? Magkano yung kanina? 64 din. Di yun nga, yung yun yung binayaran, hindi yun yung laman ng ano mo. Yung ano, laman ng... Hindi yun yung Card? laman ng card. Gulo, baka kalito nga. Nasa S-Lex na tayo. Alright, papasok na tayo ng Calax. Tingnan natin kung magkakasya ba yung laman ng ating RFID dahil ang gulo ng kanilang tawag niyan. Magulo ang kanilang monitor. Mabuhay. Invalid tag. No. Oh, mayroon pa yung 350. Oh, yan. 350 pa man yung kanina. Ba't biglang ganun? Kalimo ka lang, nakakalito.
tayo, mali nga tayo. Mali nga. Lulong. Magbabayad na lang. Papalog. Saan po galing? Ano? C5. C5. Magkano po? Ay, panood mo na yung ano, 1,000. 1,000? 1,000 libo. Lahat na? Kami pala ang mali. Nakakalito nga yung ano. Bakit ganun? Ibig sabihin ang balance mo talaga sa mga Oh, mali nga kami. Hindi, kanina. Pero kanina kasi, 350 pa yun eh. Magkano yan? 300 na higit pa yun. oh, 300 yun eh. Ang gulo nga. Tama yung kanina, balance namin 64. Pero, Hindi. Nung lumabas na sa ano, nung lumabas tayo ng, nag-exit tayo ng Skyway, ang balance 354 eh. kaya nga. Ano, late binabasa? Kaya kung naka-vlog, alam mo naka-vlog yun eh. Ay, dito na kami nag-load mga kasunod. Nung nakaraan, nung ano kami, kahit halos walang bawas. Yung nagkasiguran tayo. Nagkasiguran ba yun? Ay, hindi. Airport yata. Airport? Oo. Airport. Thank you. Na-weirduhan ako. Kasi, ewan ko, tinan ko, i-check ko mamaya sa vlog ko. Baka na-vlog, na-videohan ko yung pag-exit namin sa ano. Pag-exit namin sa Skyway. So, nag-exit kami ng Skyway. Ang nakalagay doon, available balance 350. 350 ba yun? Then pagkatapos nun, ngayon lang kami pumasok ulit ng SLEX. 64 ang balance. Ang gulo ah. Yung mga kasaward, wala man tayong ebidensya. Hindi ko pala na-vlog yung kanina, yung umexit kami ng Skyway na may nakalagay na ano, na available balance 350. Yun. Kung na ano sana yun, kung na videohan ko sana yun, di pwede natin silang ano, pagalitan. Itong Calax, ano to? Yung sa Easy Drive yan eh, walang problema nun. Maayos dito, walang ano. Ano mo? Diyan lang nalilito ako diyan sa ano, sa RFID ng ano, Gano ang nito bala. ng SLEX, ng Skyway. Oh, gana naman oh. Ang ganda ni ma'am. Oh. Oh, ganyan oh, tara oh, nakalagay oh. Yun, nakalagay New Balance. Kanina, ang nakalagay pa kayo, anong nakalagay New Balance, available balance? New Balance. New Balance available, no? Ganun. Katulad no, nag-exit kami, nakalagay New Balance na ano yun? 308. Kanina nung nag-exit din kami noon sa Skyway, ang nakalagay available balance 350. Tapos ito lang kami ulit nung pauwi na kami, masok ulit kami sa SLEX. Pagdating naman dun sa toll gate. Oo nga, laki pa nga. Di ba ang laki nun? 64. Ang weird. Ano nga? Hindi na naka-video pero naka-video yun. Pwede kong i-ano yun eh. Ay hindi ko nakuhanan pala yung ano eh. Yung pag-exit namin, akala ko nakatutok yung camera ko doon. Pwede sana nating i-ano yun. Pwede i-ano yun i-complain kung sakali. Pero wag na. Bahala ka lang. Mag-vlog ka na isang araw, bawi mo na yung 350. Ang bihira. Baka nagkaroon ng error lang siguro, error. Okay, tumawid na kayo! Welcome to Nasugbu. 9:25. Kumusta kayo dyan? Kumusta kayo? No, may kapurong. Pero albularyo man. Lamig. Lamig ah. Lamig ba? Alright, dito na tayo sa bayan. Papasok na tayo ng Bukana. Woo! Bilis namin. Oh, ano meron dito?
mga kabataan na ano, no? Oh, riot. Si April tulog. Tulog. Si Kambal. Kambal, tulog ka? Nagising na. Check mo daw yung likod mo kung buo pa. Ay, ano ba? Kung masakit ba? Iikot na nga ako eh, parang hindi ako mayroon. Ha? Iikot na lang ako, parang hindi ako mayroon. Sabihin mo ba, tayo ko si Ann para may alalayan kapag ano. Kung hindi ka makatayo. Ito tayo. Luwag ngayon dito, ano? Alright, dito na tayo. 9 ano yan? 45. Sakto, pero ang tinansya ko kayo na 9:30 nandito na kami. Pero hindi mo nakuha kasi kung 9:30 kami dumating dito, lumilipad na kami. Sobrang bilis na namin eh. Ano, Kambal? Ayun eh, paano doon? Bukas daw. Uy, Uy, huwag mong pilitin kung hindi kaya. Kaya ako pagtatalikod. Kaya ayusin natin itong ano. Ito pa dyan, Diyan. Ako na. Saan eh? Hindi Ibaba natin to. bukas na natin ay kahit ito na ibaba sa ano muna. Dalihan sa bahay, pero yung mga sopa kahit bukas na. Depende kung wala pang isang oras ng vlog ko, buhatin na natin. Itong sopa bukas na lang yan. Ano, kaya? Kami na yung bag mo. Wala daw. Dandahan lang. Hindi, pagka matagal kasi siya nakahiga mga kasword, hindi siya makano eh. Wow, yung bossing natin dyan. Kaya? Yeah. Jerry kasi ro. Kamawit. Ayan o, nandadahan nga eh. Talaki ng katawan namin siya, kaya kaya Alright. Nag-iisa oh. Saan na? Wait lang, ang gamit ko eh. Patangin ang Mountain Dew na yan. Comment nga kayo mga kasaward yung history ng Mountain Dew na yan kung alam nyo kung saan galing yan. Pera pala ako dito. Dyan na yan. Dyan ka na muna. Alright. Battery. Daming gamit. Uy! Saan yung aking shades? Ha? Ay, hindi. Nilagay ko na pala dito. Ayun. Ito. Right. Okay. Nandun na pala yung mga upuan. Aba! Ano meron? Birthday? Oh. Paisa. Reverse pala yan. Talsek. Ano tong premiere? Dapat. Thank you. Sarap lamig. Oh. Ang balita. Premiere pa ako ngayon lang. Oh. Naka-premiere. Yan. Salamat. Ano na? Si JJ tulog? Tulog si Mami. Ayun. Nilalagnat na rin daw si JJ. Dapat pwede kang matulog muna dyan. Kasi ako dito ako natulog eh. Oo, kasi nga inaatake ako ng ubo. Baka ano ko lang yung bata.
Ano, hindi na babalik yung ano mo? Sakit mo? Ha? Bumalik ka din. Magsuwag ka ulit.